Ayan, good day sa inyo lahat. Ito, another sharing na naman tayo dito sa Nisker. Okay. Ayan. So, kung makikita nyo, ito yung gulong ng sasakyan na to, Nissan Almera. Kung mapapansin nyo, yung metal ng gulong, pudpud na. Ayan. Saka one side lang yung wear out niya, yung pudpud. Yung dito sa kanan is okay. Dito sa kaliwa, ayan. Lumabas na pati yung mga metal threads niya. Ito kasi yung nag-hold ng goma para tumibay. Ayan yung mga metal niya. Ayan. So kapag ganyan ang issue o na-encounter nyo sa gulong nyo, nagpupudpud yung isang side, ayan, tulad nito. May problema kayo sa pangilalim. Ibig sabihin, mayroon pong sira dyan. Maaaring sa shock, stabilizer link, yung tie rod, rack end. Ayan. So dito, papakita ko sa inyo kung bakit napudpud yung gulong niya. Ayan. Grabe. Lumabas na yung ply ng gulong. So may tendency na pumutok to kapag na-expose sa sobrang init, pwedeng bumigay yung pinakagulong. Ito ay Nissan Almera. Customer natin galing pang Quezon Province. Yan. So ito yung nag-cause kung bakit ganun yung pudpud ng gulong niya. Ito ang kanyang rack end. Yan. Tingnan nyo, makita nyo, tabingi. Samantalang isa, medyo straight pa. Pero may konting tabingi na rin. Yan. Ito talaga, okay no. Kitang-kita mo na tabingi yung mismong rack end. Ayan. Imbis na diretso niya, nakadiretso ng ganun, hanggang dito dapat yun eh. Nakatagilid na. So, ang tendency, mawawala po sa alignment yung ating gulong. So, pag nawala sa alignment ang gulong, magpupudpud ng ganyan yan. Ayan. So kapag ganyan, uneven yung tire wear niya, may problema po kayo sa pangilalim. Sinabay na rin natin palitan yung tie rod kasi malambot na. So kapag nagpalit kayo, ayun na. Sobrang lambot, tapos wala na rin gasa halos. Tapos isa pa sa nakita namin problema is itong shock absorber niya. Itong isa hindi na bumabalik. Ito yung sa right side. Sa right side tong isang sa left side tong hindi bumabalik. Ito tong shock niya dito ay mahina na rin. Umangat o maka-absorb ng bumps. So yun yung trabaho ng shock absorber ma-absorb yung bounce ng sasakyan kapag napapadaan sa mga lubak o kaya rough road. Ayan. So ito yung rack end, ito naman yung tie rod. Ayan. Ito naman yung kanya shock absorber. Tapos ito yung kabilang gulong din niya. Hindi na rin maganda yung pudpud. Ayan. Ayan. Lumabas na rin yung ply. Ayan. So kapag ganyan na yung condition ng gulong niyo, parang halos bago pa itong gulong na ito. 2020 ito po. 3 years pa lang yung gulong. Pirelli pa naman. Ang ganda ng Pirelli. Pati iba. Kahit labas na yung ply, hindi pa rin siya puputok. Ayan. So, kapag ganito ang problema ng yung gulong, isang side lang yung napupudpud, yun. Wag mo na kayo magpapalit ng gulong agad-agad. Kasi, mangyayari niyan, ganyan din mangyayari doon sa ipapalit ng gulong. Kailangan mo na ma-check yung pangilalim o yung suspension parts para matukoy kung bakit nagiging ganyan yung gulong. One side lang yung napupudpud. Imbis na dapat, kung tutusin, left and right yung kabilaan,
napupudpud silang dalawa. So sa harap, usually nasa gilid lang ang pudpud niyan eh. Pero sabay silang napupudpud. Tapos sa likod naman, pag napudpud ang likod, buo yan, buong likod. Yan. Kaya ano eh, niro-rotate natin yung gulong para yung pudpud ng gulong na nasa likod, kasi ang likod kasi hindi gumagalaw. Ang harap naman ay gumagalaw. So ang tendency, yung panay-gilid lang ang napupudpud diyan. Yun yung normal. Tapos pag ganun niro-rotate natin para yung nasa likod magpantay din ng pudpud. Kaso nga lang dito sa case na to, ayan, isang side lang yung napupudpud. So dahil dyan, yun yung resulta ng may sirang suspension parts. Ayan. Kaya kapag ganito na-encounter nyo sa unit nyo, isa yung sa titignan nyo. Yung shock absorber, yan. Then tignan nyo na rin yung tie rod sa karakin kung ganito yung condition. Okay. Tignan nyo, tabi nyo. Kahit anong wheel alignment ang gawin dito, hindi makokorek yung alignment nito. Magkakaroon siya ng kabig at mababago. Yun nga, ang maapektuhan talaga is yung goma. Kasi yung goma, yung gulong, yun yung lumalapat sa kalsada. Kaya kapag hindi pantay yung alignment ng gulong, ayan, maapektuhan talaga yung gulong mismo. Okay.